Ako si Weiyu. May espesyal na kapalaran. Bago mag-25, palaging malas sa pera. Hindi lang ako, pati mga pinakamalapit sa akin. Malas din sa pera. Buti na lang, 24 na ako ngayon. Isang taon na, magkakaswerte at yaman na ako. Walang magulang ako. Sa baryo ng mga milyonaryo ako pinalaki. Baryo ng mga milyonaryo, gaya ng pangalan, mga milyonaryo ang nakatira. Lolo Fang, Lola Kin. Lolo Wang, Lolo Hengli. Halika. Umupo. Wiwi. Nasa card ang 10 milyon, regalo sa iyong kaawan. Maligayang kaarawan. Hahaha. Deed ng lupa. Maligayang kaawan, meron din ako. Tanggap ko ang inyong pagbati, pero alam din yung lahat. Malas ako sa pera. Huwag na yung mga bagay. Ayos lang. Sa susunod na taon, magagamit mo yan. Ay. Wiwi. Oh, May munting pakiusap si Lolo. ano po yun, Lolo Fang? Yung apo ko, may matinding kaaway, laging inaapi siya. Sana mapalasan mo lang yung tao. Oho. Nasa phone ang litrato at numero niya. Gagawin ko ang lahat. Mabuti. Pupunta na ako. Paalam. Sage. Ay naku, sayang. Ang apo ko, apelido ng nanay niya ang gamit. Apelidong Ki, hindi Fang. Hoy, lolo mo. Talaga naman. Ayos lang, ayos lang. May litrato ako sa cellphone ko. Makikilala ko yung babaeng yun. Ay, ganun ba? Hahaha. Tara. Ako na ang unang lalaban. Bakit hindi pa dumarating yung taong sinasabi ni Lolo? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Q, girlfriend mo ngayon, akin na. Huwag ka nang magpumilit, nakakahiya. Wang Yukian, habang may pasensya pa ako. Ilabas mo ang girlfriend ko. Hindi na ako Wang Yukian ngayon. Fang Bufan na ang pangalan ko. Tawagin mo akong Fang, okay? Sige, Wang Yukian. Ikaw. Binabalaan kita. Fang Bufan ay isang hit ng korporasyon. Hindi ka katulad ko, nagreregalo ng pek. Wala kang karapatang magsalita. Apelidong Fang ka. Anong tinitignan mo? Ito ang boyfriend ko. E di siya ang mortal na kalaban ng apo ni Lolo Fang. Ikaw, pakasal tayo. Q, girlfriend mo to? May sira ba sa ulo? Hindi ko kilala. Hindi mo kilala? Ayos lang. Magpapakilala na lang ako. Ako ang itinakdang kasintahan mo. Alaynan. Pakasalan mo ako. Sa malas sa pera kong kapalaran, mas malapit tayo. Mas mabilis kang maghihirap. Maghanda kang maging pulubi. Q, kahit girlfriend mo ngayon ay akin na. Hindi mo naman kailangang magpakabaliw at humanap ng ganyang klaseng babae. Eh ano, ako ang itinakdang kasintahan niya. Oh, Q. Huwag mong isipin na paghahanap ka ng probinsyana para lang magselos ako. Ay babalik ako sa'yo. Nakikipag-agawan sa girlfriend ng iba? Ang lala ng apo ni Lolo Fang. Grabe ang paghihiganti. Hindi na kailangan pang gumawa ng paraan. Ulitin ko, hindi na kita gusto. Talaga. Wen Yuhan. Ah, basyero pala. Q, kung may bayag ka, pakasalan mo siya. Tama siya. Tara, ikasal tayo, mahal. Ngayon na, kumuha tayo ng marriage license. Halika. Ay, itong babae na to, gustong mangakit sa'yo. Parang pala kang nangangarap maging gansa. Nakakatawa. Sa pagkakaroon nito, siguradong hindi na ako pipilitin ni Lolo. Napakasalan yung babae mula sa baryo ng mga milyonaryo. Tingnan natin kung paano ko ubusin pera mo. Pero usap muna tayo. Peking kasal lang ito. Pagkalipas ng 1 taon, maghihiwalay tayo. Peking kasal.
Hindi mo ba sinabi na ako ang itinakdang kasintahan mo? Naniniwala ka talaga doon? Niloloko lang kita. Pagkalipas ng 1 taon, magkakaswerte na ako. Sino pa nang mag-aaksaya ng oras sa'yo? 1,000,000. Kasal na tayo. Ni 1,000,000 na allowance ayaw mo pang ibigay sa akin. Kakakasal lang natin, hingi ka agad ng 1,000,000. E gano'n naman sa mga teleserye. Ikaw na hepe ng korporasyon, binibigyan ang asawang instant ng 1,000,000 para sa gastusin. Hindi mo ba narinig sa ex-girlfriend ko? Wala akong pera. Impossible. Si Lolo Fang ang kumuha sa akin. Para sa akin ang kayamanan mo. Paano wala kang pera? Nabaliw ako ng pakasalan siya. Mukhang manloloko talaga ito. Tara, maghiwalay na tayo. Ay, ayoko. Walang hiya, wala kang karapatang magpa-divorce. Bigay mo sa akin. Ay, ayaw ko nga. Bahala ka. Ikaw. Ano ka? Unang halik ko yan. Ano ang sinabi ko? Tigil. Huwag kang lalapit. Hoy, hintayin mo ako. Hoy. Mahal, hintayin mo ako. Mahal. Mahal. Iwayo. Wala ka bang sariling bahay? Wala nga. Ikaw. Lumaki akong walang ama't ina. Sige, dahil bagong kasal tayo, papatirahin kita. Sandali lang ha. CJ. Sa taas ako titira. Ikaw sa baba. Ayos? Ano ba nang pakialam ko sa kanya? Isang manluloko lang yan. Iwayo, itapon mo iyang mga basura. Ay, naipit. Tulungan mo ako. CJ. Lakasan mo. Aray, alis dyan. Ano ito? Bayaran mo iyang damit ko. Nasira mo. Isesend ko na lang sa'yo. Oh, tapos na. 50,000. Ano, kulang ba? Sobra-sobra na. Ang karding ito may 1,000,000. Allowance mo yan buong buwan. Ayos talaga ako, no? Salamat, mahal. Luto na lang ako para sa'yo. Marunong ba yan magluto? Baka sumabog ang kusina. Hello, ako yung nakilala mo kaninang umaga. Pinapunta ako ni Boss Pang para tulungan ka. Unang hakbang, tapos na. Nakilala? Wala akong maalala. Tunog sa alipay 50,000 pesos. 1,000,000 pesos. 1,000,000 piso. Ikaw, Hala, ang yaman pala niya. kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Basag na plato lang to. Tignan mo to. Antigo ni Lolo yan, koleksyon niya. Kaya pala nasa pasilyo lang nakalagay. Magkano to? 10,000,000. Ingat ka. Baka magasgas yan. Teka, wag ka na magluto. Mag-order na lang ako. Bakit mo ako binigyan ng pera? Huwag kang mag-alala. Galing yan sa asawa ko. Hindi yan perang galing sa masama. Saan ba nakahanap si Lolo ng tao? Parang may tupak. May tupak. Ako. Ah, hindi. Hindi mo kailangan yan. Ayaw mo ng pera ko. Anong pera? Wala lang. Hala, bubuhayin ba niya ng pera ko ang ibang lalaki? Sino kausap mo? Ang saya-saya mo. Ibalik mo sa akin.
Hindi ka sumasagot sa text ko. Hindi ka naman siguro nagkakamali. Hoy, Huwag kang mag-alala, isipin mo na lang na. Pambayad utang kay Lolo Fang. Hoy, magsalita ka naman. may nangyari sa site. Sige, alam ko na. Hoy, Hello, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nasa ibang usapan. Alis muna ako, huwag mo na akong hintayin. alayanan. Hoy, Lolo. Nakilala ko na yung apo mo. Talaga naman. Napakagwapo at makisig. Oh, hahaha. Wei. Dahil maganda ang impression mo sa apo ko. Baka gusto mong pag-isipang maging manugang ko? Lolo, baka hindi kami bagay ng apo mo. Ha? Inapi ka ba niya? Alayanan. Hindi naman. Q, kahit na ang girlfriend mo ngayon ay akin na, huwag magpabaya at kumuha ng ganyang jologs. Lolo, kahit na apo mo siya, kailangan kong sabihin. Mali ang pag-agaw niya ng girlfriend ng iba. Boski, nasira ang CCTV. Hindi agad malaman kung sino ang nagbenta ng materyales. I-report mo agad sa kinauukulan. Bukas. So, resulta. Opo. Gago ka talaga. Lolo, Hoy, nak, narinig ko na naman. Na kinuha mo raw ang nobya ng iba. huwag kayong maniwala sa chismis, Lolo. Pala, mukhang. Hindi ba kayo ang laging nagpapautang sa kanya? Anong pautang? Ako mismo ang nagbibigay sa kanya. Hindi siya basta ibang tao. Nak, sa hinaharap, siya na ang magiging asawa mo. Mukhang umaasa lang siya sa inyo. Paano ka sa pamilya? Kataantaduhan, kung pakakasalan mo si Wiwi. Swerte mo na yon. Di ba, nagkita na ba kayo? Nga, parang gusto mo ang tipo niya. Hindi pa kami nagkikita, Lolo. Ha? Di pa? Ayos lang, nak, nasa cellphone ko. Ang litrato niya. Hanapin ko. Tingnan mo. Ayoko na, Lolo. Huwag na. Hindi talaga ako. Magkakagusto sa ganyang babae. Nauto niya kayo. Pero hindi niya ako naloko. AME, anong alam mo? Matagal na akong nabubuhay, nak. Lahat na ng klaseng tao nakita ko. Di pa ako nagkakamali sa pagtansa ng tao. Makinig ka sa akin, bukas, puntahan mo siya. Kung magkasundo kayo, magpakasal na kayo agad. Lolo, may asawa na po ako. Ano? Nagbibiro ka ba sa akin? Hindi po. Totoo po. Kasal na po ako. Anak ng sino? Sino ang prinsesa? Wala pong prinsesa. Karaniwang tao lang po siya. Basurera. Si Wiwi rin, basurera. Bakit hindi mo na lang pakasalan si Wiwi? Iba yung wayway na yon siya. Mas kakikikilig. Pakasalan mo na. Anong itsura niya? Ipapakilala ko po sa inyo sa tamang panahon. Maaga pa po. Gaoyu, Ano? samahan mo na ang lolo mo pauwi. Lolo, ang tarantado talaga nitong apo mo. Ayaw akong patanawin. Itignan ko talaga. Tingnan natin kung sinong demonita ang aray, Muntik ko na makalimutan ang aking mahal na apo. ang naglokong sa aking tarantadong apo. Nandyan na. Lolo Fang. Wiwi, bakit ka nandito? Bakit nandito si Lolo Fang? Baka naman. Siya mismo ang mananakit kay Q para sa kanyang apo. Bakit nandito si Wiwi sa bahay ng apo ko? Baka naman. Nako, Lolo Fang, yung ganyang bagay, di na kailangan. Kayo pa ang gumawa. Ako na ang bahala. Halika, sumama ka sa akin. Tara na. Ako na ang bahala. Bakit ka pa sumama? Wiwi, Opo, Lolo Fang, alam ko ang sasabihin ninyo. Maayos ang takbo ng plano. Matagumpay akong. Nakapasok sa kanyang paligid. Hala na, super ako. Marami siyang binibigay na pera sa akin. ha? Sasabihin ko sa'yo, yung lalaking yun, sabi nila, malandi. Huwag kang masyadong makipag-close sa kanya. Malandi ba si Q? Para sa akin, seryoso naman siya. Huwag kayong mag-alala, maingat ako. Nakapasok na nga ako sa bahay nila. Nabasa ko pa ang antigong banga ng lolo niya na milyon-milyon ang halaga. Ano? Tingnan. Nakapasok ka na sa bahay nila? Paano kung
Magreklamo siya sa pulis at ikaw ang hulihin? Legal naman ang pagkakapasok ko. Huy, hay naku, anak, matanda na ako. Alam ko na ang daan. Sige, pupuntahan kita mamaya ha. Wiwi, sa tingin ko, may konting hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng apo ko. Sumama ka sa akin mamaya para makita siya. Pwede naman maging magkapatid, di ba? Huwag na po, Lolo. Tara na. Halika na. Tingnan mo, ang ganda-ganda. Fang, nabili ko na ang gown ko. Sunduin mo na ako, may pupuntahan pa ako mamayang gabi. Sa grand opening ng Bitswanting, para makuha ang pinakamagandang unit. Ay, okay lang po ba, Lolo? Gown ko, saan ka ba naglalakad? Bulag ka ba? Ikaw, Ikaw, alam mo ba magkano ang gown na ito? Kahit magbasura ka habang buhay, hindi mo ito mabibili. Ngayon, kung luluhod ka at hihingi ng tawad, baka babawasan ko pa ang babayaran mo. Ikaw ang bumangga, bakit kami ang humihingi ng tawad? Yemi, dahil isa kang basurero, Paul, at ako. Mas mataas ang uri ko kaysa sayo. Mas mayaman ako kaysa sayo, Paul. Mag-apologize ka na. Huwag mo akong hawakan, matandang amoy basura. Lolo! Kung may mangyaring masama kay Lolo Fang, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-imbento. Hinawakan ko lang siya ng marahan. O, alam ko na. Nagbabalak kayong manloko, di ba? Hoy, matanda, gising. Umalis ka. Ikaw, basurero. Naglakas loob kang itulak ako. Alam mo kung sino si Fang Fan? At ano ang relasyon niya kay Lolo Fang? Isang matandang amoy basura. Anong koneksyon niya kay Fang? Gusto niyo lang ng pera, di ba? Sige, bigyan ko kayo. Heto, ang cute mo pa naman. Gusto mo bang mamatay? Fang, tulungan mo ako. anong nangyayari dito? Fang Fan, buti lang kita. Nahilo ang lolo mo, dalhin mo na siya sa ospital. Boss, may gulo sa labas. Hindi mo ba nakikita na nandito si Bosky? Ayusin mo yan. Tara, tingnan natin. Lolo, Fang, hindi ko alam na lolo mo pala siya. Hindi ko sinasadya na itulak siya. Huwag kang magdahilan dito, Fang Bufan. Ang babaeng tulad niyan, masama ang ugali, walang respeto sa matanda. Hindi siya bagay sa'yo. Asigurado siya kaya kay Lolo Fang. Na pumasok sa pamilya niyo. Hindi siya bagay, ikaw ang bagay. At saka, wala akong lolo. Patay na siya matagal na. Wala kang lolo. Ano nang sinasabi mo? Nandito naman si Lolo Fang. Sinasabi mo patay na siya. Fang, Sinampal mo ako? Ano ngayon kung sinampal kita? Sayang ang pag-aalala ni Lolo Fang. Sa iyo, napakasama mo talagang tao. Taxi. ang basurero tong ito, masira ba sa ulo? Pati yung matanda. Matanda na, nang abala pa. Walang hiya. Meron palang tapang, tong dalagita. Babae, wag mong subukang agawin ang lalaki ko. Maghintay ka lang. Hoy, Fang. Hoy, hintayin mo naman ako. Fang, ang pogi mo. Wenyuhan, bakit ka nandito? Q, hindi ko inakala na pagkatapos mong iwan ako. Ganto ka na pala kahirap. Buti na lang, nakita ko ang kinabukasan. Kaya pinili ko si Fang. Masaya rin ako. Isang karangalan na nakawala ako sa'yo. Ikaw, inggit ka lang. Nangako na sakin si Fang. Sa grand opening ng Bitswan Pavilion mamayang gabi, bibigyan niya ako ng penthouse unit. Hindi katulad mo, puro fake at pangit. Ang regalo mo sakin. Hindi pa alam ng babaeng to, na ang Bitswan Pavilion, kay Bosky pala yun. AME, hindi marunong tumingin na maganda. Sisi pa sa amin ni Bosky, na hindi maganda ang regalo. Sus, Ito, invitation sa grand opening ng Bitswan Pavilion mamayang gabi. Dumalo ka, para masaksihan mo ang tagumpay ko. Paalam. Hoy, hospital. Papunta na ako. Lolo, uminom ka ng tubig. sige, salamat. Yung apo mo walang utang na loob, ganyan na kalagayan mo. Ganyan pa siya magsalita sa'yo. Ang apo ko, hindi ganyan. Pagdating niya, tatanungin ko siya ng maayos. Kumusta po ang pakiramdam ni Lolo? May nararamdaman pa po ba kayong sakit? Ayos lang, konting hilo lang. Mas mabuting mag-obserba muna kayo dito sa ospital ng ilang araw. Sige po. Salamat, doktor. Salamat po. Ang sama ng teaming, di ako makakadalo. Anong gagawin ko? Weiwei, gawin mo na lang ito, mamayang gabi.
ikaw na ang kumatawan sa akin para magdala ng isang misteryosong regalo sa opening ceremony, okay? Pero paano kayo dito? Ayos lang. Nakahanap ang apo ko ng profesional na caregiver para sa akin. Darating na siya. Alam mo ba, ang Bitsuanting, ang pinakamahalagang proyekto nitong walang hiya kong apo. Bilang lolo niya, kahit wala ako, dapat may regalo. Sige, maghahanap ako ng damit formal. Mabuti, mabuti. Ay, ang bait talagang babae. Lolo, Ay naku, kumusta kayo? Sino ang nagtulak sa inyo? wala lang, isa lang, yung walang respeto sa matatanda na batang babae. Hoy, mamayang gabi, hindi ba dapat nasa opening ceremony ka? Bakit nakasuot ka ng uniform? Ganito na ang lagay nyo, paano ako makapunta sa opening ceremony? Huwag mo akong alalahanin. At saka, nakahanda na ang misteryosong regalo ko. Mamayang gabi, dapat talagang pumunta ka sa opening ceremony. Ang regalo ko, si Weiwei ang maghahatid sa iyo. Si Weiwei, hindi pa siya nakakadalo sa ganitong seremonya, kaya dapat, alagaan mo siya ng mabuti. Binigay mo lahat ng pera sa impostor, di ka natatakot. Anong pinagsasasabi mo? Nasaan ang tungkod ko? Sige, huwag kayong mag-alala, pupunta na ako, okay? Ganito na lang. Ang gago talaga, tong lalaking to. Boski, ang ganda ng Bitsuanting. Hari ng luxury subdivision. Iba't ibang estilo ng villa. May wine cellar sa ilalim ng lupa. May sariling sinehan, pati golf course. At bawat villa, may halipad para sa private helicopter. Siyempre, yung design team, sikat na sikat sa buong mundo. King, ang ganda rin ng location. Haras sa dagat, parang paradise. Boski, yung pinakamagandang ngunit. Ay, swert. Boski, yun din sana ang gusto ko. Q, dumating ka rin pala. Diba, galing sa hirap, nabibigla sa karangyaan. Ito ang pagkakaiba mo kay Fang Xiao. Gabi, sinabihan niyang poor at from si Boski. MSC, daladala ang pagbating mula kay Lolo Fang sa pagbubukas ng Bitsuanting. At ito ang igalo, 8 private helicopter. Kasama ang ngalong pilot. Honey! Akala ko si Weiwei ang ipapadala ni Lolo. Bakit siya? Bakit nandito si Q? Kung malaman niya ang totoong ako, paano ko siya lolokohin? Ay, nakablock ba ako? Sige, kayo muna. Ay! Bakit ka nandito? Ang swerte naman, nagkita tayo. Ang ganda ng suot mo ngayon. Ah, tong damit. Binili ko gamit yung perang binigay mo. May narinig akong party dito, kaya sumama ako para makikain ng libre. At para makakita ng magagandang bahay. Cake. May dumi sa labi mo. Oy, hindi ba to yung basurera, probinsyana? Kahit maganda ang suot sa puso mo, mahirap ka pa rin. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sinasigawan ako ni Q dahil sa babaeng to. Ano ba ang masama sa sinabi ko? Kung wala ang invitation ko, makakapasok ba kayong dalawang mahirap dito? Nakikikain lang. Nababaliw na ba tong babae? Sino si Boski? Sa sarili niyang lugar. Kailangan pa ba ng invitation? Nakakatawa. MSY, nakita na naman tayo. Walang utang na loob, lumayo ka. MSY, dahil may dala kang regalo, bakit hindi mo ipaliwanag? Kung para saan ito, Sila. Nagkasalubong lang kami sa labas. Kaya sabay kaming pumasok. Tama, Fang. Paanong isang babaeng tulad niya, ang magiging MSC na nagdala ng regalo para sa Bitsuanting, ang magdadalang malaking regalo sa Bitsuanting, malamang. Si MSC ay napakamayaman at napakaganda. Night Blooming Jasmine. Aawitan kita, Night Blooming Jasmine. Ikaw ang iniisip ko. Anong kalokohan to? Ah, kanina ko pa naririnig sa taas, pinapraktis nila ang kantang to. Ang ganda nga ng pagkanta, di ba? tama. Anong gagawin ni Lolo? Talagang Bitsuanting, may paprogram pa. Kung handa na, simulan na natin. Sige, ako na ang mag-umpisa. Anong pakialam mo? Hindi ka naman. Si MSC na nagdala ng regalo. Pakialam ko. Mag-init ka sa galit. Ang hanging timog ay nagdadala ng lamig, handa na kantahin. Ang hanging timog ay nagdadala ng lamig. Ang nightingale ay malungkot kumanta. Ang mga bulaklak sa buwan ay tulog na. Ang nagkapakalat ng bango. Tapos,
Later, ikaw na ang kausapin niya, okay? Pero, Walang pero-pero. Ang identity ko kailangang laging sekreto. Naiintindihan mo. Q, mukhang hindi rin naman gusto ng bagong asawa mo. Yung presence mo, sa harap mo mismo, nagpapalambing na sa ibang lalaki. akala ko, dahil basyurera siya, hindi kanya itatakwil. At magiging maayos ang buhay niyo. Ay, yun pala, isa rin siyang babaeng hindi mapakali. Tumahimik ka. Asawa ko siya, wala kang karapatang siya. Ikaw, Bantayan mo ang girlfriend mo, huwag mo siyang hayaang magnangawa sa labas. Q, anong ibig mong sabihin? Ano nang pinag-uusapan niyo? Wala naman. Tinatanong ko lang kung nasaan yung isa pang babae. Katulad ko, yung may apelidong Ye. Nasaan na yung babae yun? Ah, di ba sabi mo kanina, umalis na siya dahil may urgent? Tama, umalis na si MSC. Ako na ang bahala sa susunod na schedule. Ang kapal naman ng mukha niya. At wala na siyang pakialam. Ay, mukhang may iba pa kayong gagawin. Sige, mauna na kayo. Ayaw mo ba talaga sa akin? Ha? Hindi naman. Kung hindi ayaw, di hindi gusto. Hindi, ikaw. Kaya sa labas ka nagpalaki ng kabit at yung perang binigay ko sa'yo. Ilan pa sa kanya? Nalaman na agad niya yung pag-transfer ko ng pera. Tingnan mo yung ekspresyon niya. Talagang may kinakasama sa labas. Yung kabit niya, hindi kaya siya yun? Pwede na tayong magsimula. Sage. Simula na ang pagbibid sa Crown Jewel. Ito ang pambihirang penthouse, at isa lang ang napakagandang penthouse. Bawat isa ay may kasamang helicopter at isang piloto. Ngayon, maaring lumapit ang mga bisita para sa pagbibid. 2 probinsyana. Hintayin niyo, kukunin ko ang napakagandang penthouse. Ang unang penthouse, Moonlit Sandalwood Palace, simula sa 600 milyon. Magsisimula na ang pagbibid. Ang minimum na dagdag ay 30 milyon. 650 milyon. Naku, Lolo Fang, ang apo mong yan, ang galing kumita ng pera. Pero medyo pangit lang ang panlasa. Gusto kaya nito ng penthouse? Baka magtabi ako ng isa para sa kanya. Ha ay. Di ba gusto mo bumili ng penthouse? Sabi sa'yo, probinsyana ka, di ka naniniwala. Ang mga nauna, pambihira lang yan. Ang gusto ko, syempre, ang napakaganda. Susunod, magpapahinga tayo ng 10 minuto. Ibibid natin ang huling penthouse, Clouds over Celestial Palace. Narinig mo ba? Ito na, ang napakagandang penthouse na karapat-dapat taywenyuhan. Kiyu, sasaksihan mo ang aking tagumpay. Patutunayan ko sa'yo sa katotohanan na ang pag-alis ko sa'yo, ang pinakatamang desisyon na nagawa ko. Hindi mo makukuha ang penthouse. Hoy, di mo naman talaga ipaglalaban to, di ba? Paano natin siya matatalo? Yu, kaninong panig ka ba talaga? Ang asawa mong pulubi, mas may alam pa sa'yo. Alam ko, lalaki kayo, mahalaga ang pride. Pero kung wala kang pera, wala kang kwenta. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, hindi mo makukuha kaya hindi mo talaga makukuha. Sige, tayo. Kung makukuha ko ang napakagandang penthouse, magluluhod kayong dalawa at gagapang palabas mula rito. Kiyu, huwag mong kalimutan ang peking pamana mo. Nasa akin pa. Kung hindi ka sasali sa taya, sisirain ko to. Hindi ba yan ang sikat na White Jade Snow Ring? Nakatumbas ng ginto. Tunay nga, 1,000 taong antigo. Taya na. Sino ang takot? Kung matalo ka, ibalik mo ang singsing. Kayo. Hintayin ko na lang na makita kayong dalawa. Nalumuhod at kumapang palabas. Naku, nagsalita na naman ang bibig ko. Bakit ko siya hinamon? Kung talagang mabili ko yan, anong malas ang dadatnan ko? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo matatalo. Ang boyfriend niya ay si Fang Bufan. Anong laban natin? Ang buong Big Swan Court. Ay sa kanya. Hindi ko inakala, binibini napakataas ng tingin mo sa akin. Gusto mo bang isipin na makipaghiwalay kay Kiyu at maging girlfriend ko? Boss Fang, ikaw. Hala, gusto mo bang mamatay? Maganda ang samahan namin ng asawa ko. Hindi ka naman kagandahan para sa kin. Mas nakakatakot ang katulong mong tanga kaysa sa kalaban mong matalino. Ang hirap-hirap kong makalapit kay Q. Takot siya pang sisiya sa plano ko. Ang kapal na mukha, hinaharot mo pa ang boyfriend ko sa harap ko. Hoy, Fang. Hoy. Hintayin niyo lang. Naku, ang image ko. Ayoko nang gumapang palabas. Hoy, saan ka pupunta? I'll see. Anong tinitignan mo? Boss, anong ginagawa nyo? Sino siya? Kapatid ko to, may pag-uusapan kami. Umuwi ka muna. Kapatid? Boss Ke. Bigyan mo si Mrs. ng pinakamagandang unit. Opo. Boss, kailan tayo uwi? Sabi ng may-ari ng bounty ko, kailangan maibalit ang mga damit bago mag-12. Alam ko. Pero si Fang Bufan,
Hindi naman siya tatanggi sa pera, di ba? Basta't may pera tayo. Makukuha natin ang pinakamagandang uni. Boss, di pa tapos ang malas sa pera mo. Gastos lang, walang kita, may malas pa. Talagang malulugi tayo. Mas mabuti pang, umayos na lang tayo sa pag-recycle. Palakihin natin ang negosyo natin. Eh, di mas maganda yun? Ano ka ba? Kapag natalo ako, kailangan kong gumapang palabas kasama niya. Nawala na ang dignidad ko. Pero di ba mas importante ang pera kaysa sa dignidad? Umalis ka dyan. Hoy, itong lugar ay eksklusibo. Dinala mo pa ang mga basurang ito. Ang dumi at mabaho. Itapon mo na agad. Ayoko. Ikaw ang mukhang basura dito. Bakit hindi ikaw ang magtapon ng sarili mo? Ikaw. Guardia. Guardia. Ano po ang problema? Dinala niya ang mga basurang ito. Ang dumi at mabaho. Naapektuhan na kaming mga yay na bisita. Kunin ninyo at itapon ang mga basurang ito. Huwag niyong dudumihan ang sahig ng bitsuanting. Miss, pakisama po ang basura para maalis na. Hindi ito basura. Nababaliw ka ba? Ito ang asawa ni Boski. Ang buong Bitsuanting ay pag-ari ni Boski. Ano naman kung may daladalang basura ang misis? Ano ang sinasabi mo? Ah, sabi ko, kung hindi naman pala basura, ayos lang. Sandali. Ano ibig sabihin ng hindi basura? Ang laman niyan ay mga sira-sira at itinatapon na ng iba. Hay! Ito. Paano nangyari? Bakit ganito ang laman nito? Hindi plastic bottles. Peke lang ito lahat. Props. Alam mo naman, lumaki akong walang ama't ina. Hindi naranasan ang magandang buhay. Gusto ko lang sana. Ah, props pala. Kaya pala amoy mumurahin. Ito ang luha ng sirena na regalo sa akin ni Lola Kim. Nagkakahalaga ito ng 80 milyon. Bibilhan kita ng totoong mamaya, promise. Gusto mo yung penthouse, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Penthouse ang para sa akin. Kayong dalawa, isang sosyalera. At isang gwapong mayaman, ala kayong laban sa akin. Gwapo at mayaman? Si At, siguro siya ulo. Nga, Mas walang taste pa, to kaysa sayo. ano yang bulong-bulong nyo? Hintayin nyo. Makikita nyo kung paano ko mabibili ang penthouse. Premium Penthouse, Cloud Palace, simula na ang bidding. Starting bid, 1 bilyon, minimum increase, 500 milyon. Baby Fang, gusto ko yung premium penthouse. Kung gusto mo, mag-bid ka. Salamat, Baby Fang. 1 bilyon, 500 milyon. 12 bilyon. 12 bilyon, 500 milyon. Ano ba? Tanga ako. Ang Biksu Anting ay kay Fang Bufan. Ibibigay niya yung revenuehan. Wala rin kwenta kung maglipa ako. Walang mangyayari. 15 bilyon. 15 bilyon, 500 milyon. Siguro kausapin ko na lang si Fang Bufan. Sana pansinin niya ang lolo ni Fang. At ipagkaloob sa akin ang penthouse. Hello, sana po pagbigyan mo ako. Dahil sa lolo, ibenta niyo sa akin ang premium penthouse. Bibigyan ko ng 20 bilyon. Ayaw mo. Eh di wag. 15 bilyon, 500 milyon, pangalawa. Paumanhin po. Ang premium penthouse, inilaan na ng boss namin. Withdraw na kami sa bidding. Ano? Anong ibig mong sabihin? Malapit ko nang makuha. Ngayon mo lang sasabihin hindi na pala. Walang modo. Mas inuuna pa ang babae. Kaysa sa pag-aalaga sa lolo Fang. Paumanhin talaga, pero na-reserve na ng boss namin ang Cloud Palace. Bahala ka. Gusto ko ang penthouse ngayon. Ituloy mo ang bidding. Pasensya na talaga, pero ang sabi ng boss namin, ang premium penthouse, ay para sa pinakamangal at pinakamagandang babae sa lugar na ito. Hindi kaya para sa akin to. Binabati kita, na panalunan mo ang Cloud Palace. Hoy, bulag ka ba? Isang basyera lang yan. Isang probinsya ng Jologs. Bakit mo ibibigay sa kanya? Ginang, wala kang karapatang magduda sa desisyon ng aming boss. Para sa'yo to, kunin mo na. Binabati kita, na panalunan mo ang Cloud Palace. Penthouse para sa akin. Ano ba ang ginagawa ng Fang Bufan na to? Para sa akin. Asawa ko, di ba? Siyempre sa'yo. Bakit lahat na lang ginagaya mo sa akin, miss? Dapat kang humingi ng kawad at kumapang palabas, di ba? Nga, bilis. Ikaw, kayong dalawa. Fang, tingnan mo sila. Inaapi nila ako. Ipagtanggol mo naman ako.
Si Q, dati mong kasintahan yan, Yuhan. Ganyan mo siya tratuhin? Talagang wala ka nang nararamdaman para sa kanya? Q, imbes na ako ang pag-initan mo, bakit di mo isipin? Kailan nakipagkilala ang asawa mo sa may-ari ng Bitsuan Court? At bakit binigyan pa siya ng penthouse? Ang laki ng gastos. Tumahimik ka. Kung gusto mo kang bumili ng bahay dito sa Bituan Court. Humingi ka ng tawad ngayon din. Humingi ng tawad sa isang basyurera. Nakakatawa. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klase kang tao? Anong estado mo sa buhay? Dapat ba akong humingi ng tawad dahil mas mahirap kayo? Mas mababa ang uri ninyo. Dahil ako ang may-ari ng Bituan Court. Hoy, bakit ka nakikipag-argumento pa sa kanya, Miss Wen? Mahirap man o mayaman ako, pinaratangan mo ako. Kaya dapat kang humingi ng tawad. Ngayon, hindi na kita papagapangin palabas. Pero, dapat kang humingi ng tawad sa akin at kay Lolo para sa ginawa mo. Mga dukha kayo. Di ako hihingi ng tawad sa inyo. Ikaw, Aray. Humingi na nga ako ng tawad. Bakit mo pa ako itinula? di ko nga hinawakan. Miss Ye, nagselos ka ba? Dahil sa akin ba ito? O dahil sa kanya? Hindi ikaw. Hala, late na. Di ko pa naisasauli ang gown. Bahala kayo sa inyong iniisip. Hoy, Bitawan mo ako. sinabi ko na, gusto kong maging saksi ka ng aking tagumpay. Kahit hindi ko mabili ang Crown Jewel unit, pwede naman akong bumili ng iba. Sige, abangan ko. Bumili ka na. Bigyan mo ako ng 2 unit, yung pinakamahal dito. Bukod doon sa Crown Jewel, isa para sa akin. Bakit mo ako tinitingnan? Swipe mo na ang card. Fang, tol. Wala akong sinabing ako ang magbabayad. Fang, tol, bakit mo naman siya binibiro ng ganyan? Nakakakilabot naman. Hindi mo pa ba nauunawaan? Ginagago ka lang niya. Palagi kaming magkaaway, paano siya bibili? Makinig lang ko. Tumahimik ka. Isang manggagawang hamak lang ang katulad mo. Ano? Karapat-dapat ka bang ikumpara kay Fang? Ikaw ang dapat tumahimik. Ang buong Bitsuan Court ay pag-ari ni Boski. Anong karapatan mo? Pa sumigaw at magalit kay Boski? Ang Biksuan Court ay sayo. At ano naman? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal para. Sabihin si Boski ay isang gwapo at mayamang lalaki. Siya nga. At nangahas ka pang makipag-agawan kay Boski para sa Crown Jewel. Hindi mo ba alam na ang buong Bitsuan Court ay pag-aari ni Boski? Paano nangyari ito? Hindi ba't ikaw ang gwapong lalaki? Noong magkakilala tayo, ang dumi-dumi at tahabag-habag mo. Kiyo. Hoy, Fang, iwan mo rin ba ako? Dahil sa'yo nga, ko iniwan si Q, di ba? Tama ka diyan. Dahil nga girlfriend ka ni Q, kaya kita niligawan. Ano bang ibig mong sabihin? Alam mo pala ang tunay na pagkatao ni Q, at sinadya mong akitin ako para iwan siya. Tama ka. Akala ko kasi, magagamit kita para wasakin siya. Sayang lang. Pero ngayon, may bago na akong target. Ikaw, wala ka ng silbi. Fang Bufan, gago ka. Q, kukunin kita pabalik, sigurado yan. Boss, yung inupahan mong gown, halos katumbas na. Nang kita natin sa basura sa isang taon. Naku, anong gagawin natin ngayong taon? Hoy, yung boss mo, marami pa namang kayamanan dito, di ba? Anong silbi niyan? Yung mala sa pera mo, pwedeng tingnan, di pwedeng gastusin. Yueyu, nakauwi ka na ba? Tago, tago. Umuwi na si Q. Magtago kayo. Umuwi ka na. Haha. Naku, bakit dito siya nagtago? Di ka ba naglaro ng taguan ng bata ka? Sino yung nasa kama? Wala naman. Hoy! Boss, Yueyu, may itinatago kang lalaki sa kama ko. Kapatid ko yan. Tunay na kapatid. Hindi yung kapatid sa dugo. nagkapatiran pa nga kami ni Kuya, di ba? Layas, Sige, ihatid ko siya. ikaw. Yueyu, buksan mo ang pinto. Ito ang kwarto ko. Amoy alak ka. Huwag kang papasok sa kwarto ko. Pabayaan mo naman akong kumuha ng damit.
Ayu, nahanap na kita sa wakas. Umulan sa labas. Ang lamig. Lumabas ka. Ayu, huwag mo akong paalisin. Yueyo, makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap dito. Noong una, sinabi ni Ayu na ibibigay niya sa akin ang isang bahay. Akala ko nagbibiro lang siya. Ayu, gusto ko talaga ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay walang kinalaman sa'yo. At hindi ka rin welcome dito. Lumabas ka. Ayu, alam kong nandyan pa rin ako sa puso mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo siya sa akin. Hindi ko kayang mawala siya. Mukhang hindi mo kayang mawalan ng pera, di ba? Lumabas ka. Binabalaan kita. Asawa ko siya. Lumayo ka sa kanya. Ikaw ha. Yung sinabi mo kanina, Sinabi ko lang yon para mapaalis siya. Walang ibig sabihin yon. gusto ko. Ano ba ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hugh, bitawan mo ako. Bitawan mo. Magandang umaga. Mamaya, gusto kitang dalhin para makilala ang lolo ko. Ang lolo ni Q. Pero kakasabi ko lang kay Lolo Fang na pupuntahan ko siya ngayon. Dadalhin kita sa kanya ngayon. Sa ibang araw na lang. May gagawin ako ngayon. Oh, nga pala. Ito para sa'yo. Yung pera para sa gown, nagastos mo na, di ba? Salamat. Di ba? Eh, Alam kong mahilig ka niyan, kaya pinabili ko pa talaga ng apo ko. Pa sa'yo to. Galing pa sa Pangbufan. Ay, nakakaswerteng brand pala to. Ay, kasi dapat nga. Ipapakilala ko sana sa'yo ang walang kwentang apo ko. Kaso, nag-asawa na pala yon. Hey, Ay, Lolo. Hindi kami bagay, saka. May asawa na rin po ako. ano? Nag-asawa ka na rin? Sinong gago yung napakaswerte para makuha ka? Dalhin mo nga minsan dito. Gusto ko makilala. Kung malaman ni Lolo Fang na ikinasal ako sa mortal na kaaway ng apo niya, siguradong papaghiwalayin niya kami agad. Ay, Lolo, sa susunod na lang po. May gagawin pa po ako ngayon eh. Dalhin ko po siya sa'yo pag may time. Aalis na po muna ako. CJ. Parang yung manloloko, yung itsura niya. Lolo, may dumalaw po ba sa'yo kanina? Dumalaw si Weiwei kanina. Nasaan naman yung asawa mo? Sabi ko, ginagawa, muna. Lene, Alam ko na, ayaw niya sa akin. Hindi po yun totoo, Lolo. Talagang may inasikaso lang ko siya. mas mabuti pa si Weiwei. Sayang lang. Hindi talaga kayo para sa isa't isa. Lolo, kapag nakilala niyo na si Xiaoyu, Mapapatunayan yung mas mabuti siya ng daan-daang beses. Kaysa kay Weiwei. Alam ko namang ipagtatanggol mo yung asawa mo. alam kong pabor ka sa asawa mo. Hindi ba to ang hikaw ng maliit na manloloko? Ay, hindi ba to ang hikaw ni Weiwei? Ano po ang sinasabi niyo? Hikaw ni Weiwei too, di ba? Sigurado po ba kayo na kay Weiwei talaga to? Siyempre naman, ako pa nga ang 50 milyon ang regalo niya noong kaawan. Sinasuot ng babaeng manloloko ang hikaw na 50 milyon. Samantalang ang si Oyo ko, peke lang ang suot. Akin na yan. Kapag nakita kami, ibibigay ko na lang sa kanya. Ako lang magbigay. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Gusto ko lang siyang makita. Ayos. Sa wakas, siguradong magiging mabuting magkapatid kayo. Hinihingi pa sa lolo ang hikaw na 50 milyon. Grabe ang kapal ng mukha. Dapat lang napagalitan ko siyang mabuti. Hoy, Lolo Fang. Aanyayahan daw ako ng apo ninyong kumain. Sa Wei Shanju. CJ. Alam ko na. Paalam. Hoy, Day, bakit ka nagkakalkal ng basura sa ganyang edad? Hindi ka yayaman sa pagpulot ng basura. Sumama ka na lang sa akin. Gagastusan kita. Layas. Ay, may angas. Gusto ko yan. Anong ginagawa ninyo? Tana, umalis na kayo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Umalis. Ayos ka lang ba? Basta ikaw, okay ka lang. Itong si Pangbufan. Ano ba ang ginagawa niya? Pwede bang makipagkita sa'yo?
Pakainin kita. Sige, magkita na lang tayo mamayang gabi. Hala, hindi ko pa nga sinasabi sa'yo kung saan. Alam ko kung saan. Yang mga yan, mang-api pa ng boss ko. Sumuko na kayo. Sumuko? Sumuko na nga. Boss, nalaman ko na lahat. Lahat sila, hinayang ni Fang Bufan. Ginawa lang nila yung eksena ng pagtanggol sa dalaga para magmukhang bayani. Hindi kaya gusto kanyang ligawan? Grabe naman yung apo ni Fang Bufan. May sira ba sa ulo yun? Nandiyan ka na? Sex. Papuntahin ko siya para sunduin ka. Yang batang yan, bilisan mo, sunduin mo na siya. CJ, MSY. Nagkita na naman tayo. Ikaw ang nagyaya kumain tapos ikaw pa ang late. Ay, bilis mo na. Gusto natin ito agad. Hoy, MSY, hindi naman kailangan magmadali ng ganito. Alin ba talaga yung private room na nireserva mo? Ito, Iweyu. Hindi ba ako mabait sa'yo? MSY, simpleng pagkain lang naman ito. Huwag kang lumayo, wala akong gagawing masama. Nasaan si Lolo? Anong lolo? Baka gusto pa ni Lolo ipagtagpo tayo. Hindi kita magugustuhan. Ito ang susi ng pinakamagandang unit. Kunin mo na. Gusaling bilyon-bilyon, ibibigay mo lang? Baka mabaliw si Q nito. Ito ay problema natin dalawa. Wala itong kinalaman kay Q. Nasaan ang hikaw ko? Anong hikaw? Inimbita mo akong kumain para ibalik ang hikaw ko, di ba? Wala akong hikaw. Sayang lang ang oras ko. Ano yan? Bitawan mo ako. Inimbita ko si MSY na kumain. Ganun na lang ba? Alis na agad? Napakasakit naman sa aking pagkatao. Bitawan mo ako. Kung hindi, sasapakin kita. Hindi. Kung ano ang kayang ibigay ni Q, kaya ko rin. Maging girlfriend mo ako. Gusto mo? Iweyu. Q, anong ginagawa mo rito? Makinig ka, pwede ba? Q. Huwag. Tumigil na kayo. Ikaw ko. Tumigil na kayo. Iniingatan mo siya. Asya kahit papaano, apo siya ni Lolo Fang. Waiter! Ano ba ang nangyayari sa kabilang kwarto? Ang ingay-ingay. Mukhang may nag-away na mga bisita. Huwag kayong mag-alala. Ayusin namin ito kaagad. Nag-aaway? Sige, makikisali na rin ang matandang ito. Pinagtatanggol mo siya nang sinapak ko siya. Ano ba ang meron siya na wala ko? Mas mayaman ba siya? Mas gwapo? O mas mabait siya sa'yo? Hindi ko siya pinagtatanggol. At hindi naman siya mas gwapo kaysa sa'yo. Hindi siya mas mayaman, hindi siya mas mabait, at hindi ko siya gusto. Ikaw lang ang gusto ko. Narito pa ako. Ha? Sinapak ako ni Q, di ba? Umalis ka dyan. Babalikan ko siya ngayong araw na ito. Ano nangyari sa kamay mo? Ikaw ang wala naman ano. Sinisira ko matahimik ng away. Tapos bigla mo akong itinulak. Ang sakit-sakit. Dalhin kita sa ospital. Ikaw ang may kasalanan nito. Boss Key, anong nangyayari? Yung lahat ng gastos nung nasa loob, ako ang sasagutin ngayon. Tuloy lang natin bilang bayan sa kanya, Rohan. Nakuha ko po. Ay naku, ang kulit-kulit. Tumayo ka nga, ako na ang bahala. Lolo Fang, bakit ka nandito? Di ba ikaw yung matandang? Kasama ni Yue yun noon? Akala ko ba may away dito? Huwag kang mag-alala. Naayos na ang lahat. Ay, ganun ba? Hala. Nasaan na ba yung walang kwentang apo ko? Boski, kakasama lang niya sa pag-alis ng isang babae. Ay naku, itong batang ito. Nakalimutan na ako rito. Pangkufan, buti na lang dumating ka. Nahimatay ang lolo mo, dalhin mo siya agad sa ospital. Parang akala ni Yue. Ako ang apo nung matanda? Lolo, bakit ka lumabas? Sabi sa akin na manager, kasama mo raw yung babae. Asawa ko yun. Nasugatan ng kamay.
Pinatid ko na kayo sa ospital. Nasa ospital ang asawa mo? Bakit hindi ka sumama? Eh nandito pa po kayo. Parang ako ba yung taong? Iiwan kayo sa restaurant para umalis mag-isa. Tang-inang bata ka. Dumating na ba si Wiwi? Hindi ko siya nakita, malamang hindi na siya darating ngayon. Tara, ihatid na kita. Bakit kasama ni Fang Lolo si Q? Baka nalaman na niya ang totoong dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Anong nangyari? Wala lang. Bakit pamilyar sa akin yung likod ng lalaking yun? Hindi naman siguro ako isusumbong ni Fang Lolo. At kung nalaman na ni Q ang totoo, hindi naman siguro ganoon ang magiging trato niya sa akin. Kaya siguro, nagkataon lang na magkasama sila. Malamang tinulungan lang ni Q si Lolo. Ano nang kinukulit-kulit mo dyan? Kung tungkol kay Fang Bufan, magsabi ka ng totoo. Naiinggit ka pa rin? Nakita ko lang si Fang Bufan ngayon. Binigyan niya ako ng napakamahal na bagay. Pero ayaw ko, kaya ibinalik ko sa kanya. Sa susunod, huwag kang tatanggap ng kahit ano mula sa kanya. Kung may gusto ka, ako ang bibili. CJ, Kumusta ang sugat mo? Ang sakit siguro noon. Pasensya na, nag-init lang ulo ko. mukhang masakit pero carry lang naman. Kung talagang naaawa ka sa akin, hihipan mo. Gutom na ako. Wala pa akong kinain buong araw. Tara, ihatid kita ng asawa mo para kumain. Take out ulit. Ako mismo ang magluluto para sa'yo. Ano ba to? Nalulong na ba talaga ako kay Q? Ang pugi ng asawa ko. Gwapo, mayaman at marunong magluto. At ang bait-bait pa sa akin. Hindi na ako pwede magpadala sa nararamdaman ko. Kailangan ko siyang gibain para makaalis na ako. Matutulog na ako. Boski, ito po ang aming departamento ng quarterly report para sa Q3. Iwan mo na lang dyan. Teka, Anong problema? anong departamento ka ba? Opisina ito ng presidente ng kumpanya. Hindi basta-basta pwedeng pumasok dito ang mga empleyadong katulad mo. Hindi ako empleyado niyo. Hinahanap ko ang asawa ko. Ano ka ba? Paano magiging asawa mo si Boski? Kinamumuhian ng presidente ang mga babaeng tulad mo na may masamang intensyon. Sino ka bang gandang-ganda sa sarili na nandito para magpaganda? Wala kang pakialam. Hoy, ikaw. Q, Boski, pasensya na po, hindi ko siya napigilan. Honey, Boski, may asawa na po siya. isa pala siyang tagahanga ni Q. Kaya pala galit na galit sa akin. Hinaharang niya ako, ayaw niya akong papasukin. asawa ko to, pwede siyang pumasok dito kahit kailan. Opo, Xiaoyu, bakit ka nandito? Gusto kong mag-apply bilang EC sa kumpanya mo. CJ, Boski, ito po. Salamat sa'yo, mahal.
Magandang araw po sa inyong dalawang tagapagtanong. Ito po ang aking resume. Ikaw pala. Nandito para mag-apply. Yueyu, bakit nandito ang isang kagaya mong maganda? Hoy, magsalita ka ng maayos. Ako ang mag-interview sa'yo. Gusto mo, ipapalayas kita ngayon din? Ikaw, Humingi ka ng tawad sa akin, ngayon na. humingi ng tawad. Sa'yo, wala kang karapatan. Kung ganoon, kunin mo ang resume mo at umalis ka na. Hindi tumatanggap ang kumpanyang ito ng mga taong may masamang ugali. Hindi ka tatanggapin. Yueyu, huwag mong isipin na dahil paborito ka ni Boski, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano. Dito, kakayahan ang hinahanap, hindi ugali. Sa totoo lang, pwede siyang matangga. Yueyu, sasabihin ko na ang totoo. Ang dahilan kung bakit ako pumunta dito ay para magkaroon ng pagkakataong makipagbalikan kay Kiyu. Ako ang unang niligawan niya. Mahal niya ako. Tiyak na tatanggapin niya ako dito. Walang magagawa ang pagtutol mo. Sir, nag-away po ang misis nung interview. Sa tingin mo pa ba, siya ang tamang tao para sa trabaho? Kunin mo ang resume mo at umalis ka. Anong problema mo? Bakit hindi ako tatanggapin? Umalis ka na ngayon din. Pwede namang tanggapin siya. Kahit pa paano, makakapagbigay siya ng libangan kasama nitong si Linda. Kung magulo silang dalawa dito sa opisina. Kasama ako, malapit nang maghirap si Kiyu. Ikaw, matandang bruha. Menopause ka na siguro, no? Matandang babae ka, nasa menopause ka na siguro. Sino ang tinatawag mong matandang babae? Humahawak ka sa akin. Ikaw, guwardiya. Saglit, ilabas niyo tong baliw na to. Bitawan niyo ako. Hoy, teka muna. Hayop ka. Maghintay ka lang. Bitawan niyo ko. Ano ang tingin-tingin niyo? Walang trabaho. Sandali. Kukunin ko to. Iwiyu, nababaliw ka na ba? Yung babaeng to. Ginanito ako, tapos kukunin mo pa. Hindi ba't ikaw ang nagsabi? Dapat tingnan ang kakayahan. Sa tingin ko, Hindi. Magaling naman siya, di ba? Ano ang pinagmamalinis mo diyan? Akala mo ba, papatawarin kita? Wen Yuhan, bakit nandito siya? Ayos ka lang. Layas, Masakit. Boski, ano pang hinihintay niyo? Ilabas niyo siya. nasaktan ka ba? wala. Pakita mo kamay mo. Wala talaga. Pakita nga. Wala talaga, sabi eh. Ala na ba talagang pakialam sa akin? Teka. Sinabi ko na, kukunin ko siya. Boski, tingnan mo siya. Yung babaeng yan. Kanina lang binuhusan ka na mainit, tapos kukunin niya. Kung gusto ng misis, hayaan mo. Bitawan mo siya. Okay lang. Ano ba? Bitawan mo ako. Ano ba talaga gusto mo? Bakit mo ako pinipilit dito sa kumpanya? Para magamit mo yung kapangyarihan mo laban sa akin. Kausapin mo ako. Binuhusan mo si Q ng mainit na tubig. Ako, malamig na tubig lang. Mabait pa nga ako, di ba? Yueyu, gusto mo bang mamatay? Akala mo ba talagang pushover ako? Huwag mong kalimutan. Nandito ka lang sa kumpanyang to dahil pinayagan ko. Huwag kang magmalaki. Si Ayu ang nagpaiwan sa akin. Kapag naibalik ko na ang puso ni Ayu, una kong tatanggalin yan. Hinila ni Mrs. si Wen Yuhan sa banyo at binuhusan ng isang balde na malamig na tubig. Hindi ba siya pinatulan ni Wen Yuhan? Pero natalo siya ni Mrs. Mukhang yung pagbuhos sa iyo ni Wen Yuhan ng mainit na tubig ay talagang nagpagalit kay Mrs. Tuturukan kita ng gamot. CJ, Naligo ka na ba ng malamig na tubig?
Ang tanga-tanga mo. Huwag mo nang ulitin yun para sa akin. Maging makasarili ka naman minsan. Makasarili ako. Masasaktan ako kung nasaktan ka. Kaya para hindi ako masaktan, mas mabuting ako na lang ang masaktan. Yan ba ang tawag mong pagiging makasarili? Okay lang yan. Huwag kang umiyak. Hip. Hip ng korporasyon. May problema. Yung matandang lolo, nandito na sa opisina. Nandito na si Lolo. Susunduin ko siya. Tara. Ang kapal mo talaga. When you Han, Ang kapal ng mukha mo. Yung babaeng yun, si Weiyu. Binuhusan niya ako ng tubig. Lolo ka niya. Sa'yo na lang ako magagalit. Ang bait-bait na bata ang apo ko. Si Weiwei. Ikaw ang may kasalanan, sigurado nagalit lang siya. Tumahimik ka, matandang yan. Kung hindi ko siya maayos, ikaw ang pagbubuntunan ko. Ikaw, bitawan mo si Lolo. Lolo, hindi pa ako nakakita ng ganyang kabastos na bata. Paano siya pinalaki ng mga magulang niya? Lolo. Asawa ng apo mo yan, Lolo. Sa totoo lang, ikaw ang dapat magpalaki sa kanya. Ang sakit ng likod ko. Paupuin mo muna ako. When you Han, wala ka bang hiya? Matanda na yan, inaapi mo ka. Halos nasa hukay na yan, pabigat na lang sa pamilya. Inutulungan ko siya. Dapat nga pasalamatan mo ako. Sige, mukhang kulang pa pala ang tama sa'yo. Tama na. Tigil na. Gaoyu, ihanda mo na ang mga susunod na mangyayari. Lolo, Mali ako. Hindi na ako ulit. Hindi na ako makikialam sa kanya. Puntahan mo ang lolo at humingi ka ng tawad. Isang hamak na babae, gusto pa akong patawarin? Panaginip lang yan. Ikaw. Siya, sinipa niya ako. Huwag kang mag-alala, Lolo, aayusin ko to. Teka ka lang dyan. Lolo. Bakit nakaupo kayo sa sahig? Ako'y sinaktan ng asawa mo. Ang totoo, gusto ko sanang magpa-surprise sa'yo, maaga akong lalabas sa ospital. Ngayon, eto na naman, kailangan ko na namang magpa-ospital. Ano to? Hindi pwedeng mangyari to, Lolo. Baka nagkakamali kayo ng pagkakilala. Nasa taas si Xiaoyu. Akala mo ba, Lolo, nagkakamali ako sa kanya? Kung hindi dahil kay Weiwei, baka hindi ako. Naapektuhan ng kapalaran ni Weiwei, bakit araw-araw na lang akong nasa ospital? Lolo, siguradong nagkakamali kayo ng tao. Hindi ganoong klaseng tao si Xiaoyu. Ikaw naman, dalhin mo ako sa ospital. Ihanda mo ang kotse. Opo, Halika, Lolo, lagyan ko muna kayo ng gamot. hindi na, mas mabuti na ako. Kiyo. Simula bata ka pa, masunurin at mabait ka na. Lalo na sa mga hiling ko, sinusunod mo naman. Ngayong malaki ka na, makikinig ka pa ba sa lolo? Lolo, syempre makikinig ako sa inyo. Mabuti. Kaya't hiwalayan mo na agad, yang babae na yan. Bakit? Hindi siya mabuting tao. Masisira niya ang mabuting pangalan ng pamilya Fang. Lolo, hindi ganoon si Xiaoyu. Araw-araw ko siyang kasama, alam ko kung anong klaseng tao siya. Sigurado ako, may maling pagkakaintindi lang kayo sa kanya. Ibig mong sabihin, nagkamali ako. Isip-isipin mo, nanakit na matanda, mura ng mura, magiging mabuting babae ba yan? Hindi yon ang ibig kong sabihin. May malaking hindi pagkakaintindihan siguro. Anong hindi pagkakaintindihan? Plastic na babae yan. Magkaiba ang mukha sa'yo at sa ibang tao. Hindi ganoon si Xiaoyu. Aalamin ko. Ang totoo sa nangyari, Lolo. Pero imposible. Well, si Xiaoyu. Ikaw. Hoy. Ayos na, apo ko.
ang naghatid sa Kin sa ospital. Mabuti, mabuti. Pupuntahan ako ni Weiwei mamaya. Yung hikaw niya, bigay mo sa Kin, ibabalik ko mamaya. Nawala ko yun eh. Ha? Nawala mo hikaw niya? Sage, ako na. Bibili na mas magaganda para sa kanya. Boss Ken. Lolo, aalis muna ako. Boss Kai, ito yung CCTV ng kumpanya. Ipinapakita sa footage na si Mrs. ang nagligtas sa matanda. Tungkol naman sa sinasabi niyang Weiwei. Wala siyang nakita. Wen Yuhan. Dumating na si Weiwei, buksan mo nga ang pinto. Pagkakita mo, magpasalamat ka ng maayos sa kanya. Si Xiaoyu ang nagligtas sa kanya. Pero si Lolo, si Weiwei daw. Tapos sinabi pang si Xiaoyu ang nanakit sa kanya. Grabe ang diskarte nitong Weiwei ah. Kayang-kaya niyang manipulahin si Lolo hanggang sa puntong to. Xiaoyu, Kiyu, bakit ka nandito? Hindi ba to ang kwarto ni Lolo Fang? Bakit nandito si Kiyu? Baka mali ang napuntahan ko. Bakit ka nasa ospital? May masakit ba? O nasugatan ka ba? Wala, bisita lang sa lolo ko. Pero mukhang mali ang kwartong napuntahan ko. Lolo mo, hindi ba ulila ka? Ampon lang. Saan yung kwarto niya? Samahan na kita. Wag na, wag na. Sa oras na to, tulog na siguro siya. Sa susunod na lang, wag na nating istorbohin. CJ, Anong ginagawa mo dito? nasa ospital lolo ko, binibisita ko lang. May sakit lolo mo. Malubha ba? Dalawin natin. Huwag na, huwag na. Sa ibang araw na lang tayo pumunta. Ayaw kay Xiaoyu ni Lolo, baka pagalitan siya. Baka umiyak ng todo yan. Ha? Ayaw sakin ng lolo mo. Hindi gusto kanya. Pero matanda na kasi siya. Katatulog lang, sa susunod na lang natin siya dalawin. Tama ka. Sige, uwi na tayo. Tara. CJ, parang may nakalimutan ako ah. Hindi ba't dapat bisita ako? Bakit hindi pa rin sila dumating? Nasaan na sila? Saan na ba sila pupunta? Boss, Ang ipinag-utos ko sa'yo, tapos na ba? huwag kang mag-alala, boss. May iba ka pa bang ipag-utos? Malamig sa labas. Tapos na akong maligo. Sino nang kausap mo? Wala naman. Nagsasalita lang ako sa sarili ko. Hindi ako naniniwala. Yung binata ba yon? Sabi ko na nga sa'yo, wala. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? At saka, kailan pa ako nagkaroon ng binata? Eh saan napupunta yung perang binibigay ko sa'yo? Ginagastos ko lang. Itong mga nakaraang araw, hindi na ako nagpapadala kay Panghupan. Bakit naaalala pa niya yon? Eh yung backup phone mo, kanino ka nagme-message? Mahuhuli ko rin yung binata mo. Sabi ko na nga, wala. Totoong brilyante ba yung hikaw mo? Plastic lang. Tingnan mo, Parang totoo naman ata talaga. matutulog na ako. Inaantok na ko. Alisin mo yung paa mo. Di mo ba nakikitang nagwawalis ako? Yiweiyu, ikaw ba ang nagsumbong? Anong isusumbong ko? Kung hindi ikaw, bakit ako pinaglinis ng kubeta ni Ayu? Yiweiyu, late ka. Hindi ako late. Sakto lang ang dating ko. Yun na nga, late ka na. Ayoko na sa'yo makipagtalo. Teka, Yiweiyu, matagal ka nang narito sa kumpanya. Pero bukod sa babaeng tagalinis ng CR na to, wala ka pang na-hair na isa man lang. Ano, seryoso bang umaasa ka? Sa pabor ng presidente para magkalat dito, sino ang tinutukoy mo? Huwag kang mag-alala, sigurado akong makakahanap ako ng mga dekalidad na empleyado para sa kumpanya. At saka, magkaiba tayo ng departamento. Bakit ka nakikialam sa akin? Ganun ba? Sage, Yiweiyu, bago matapos ang araw, kung makakahanap ka ng 5 tao, hindi na kita. Pakikialaman pa. Pero kung matalo ka, sa tuwing makikita mo ako, tatawagin mo akong Lola. Pero kung matalo ka, ikaw ang maglilinis ng CR para sa kanya.
Yi Wei, kung matalo ka, ikaw ang papalit sa posisyon ko. Deal! Heto, tikman mo to. Narinig kong napustahan kayo ni Linda na makakahanap ka ng 5 tao. Bago matapos ang araw. Ayos lang. Kung ayaw mo sa kanya, pwede ko siyang ilipat sa Africa. Wag. Pag inilipat mo siya, wala na akong mapagkakaabalahan. Huwag kang mag-alala, 5 tao lang yan, kaya ko yan agad-agad. Mabuti. Ang sarap nito. Kinumpiska ko na lahat ng mga dokumento. Wala siyang pag-asang makahir ng kahit isa ngayong araw. 12:00 na. 5 oras na lang ang natitira. Bakit wala ka pang ginagawa? Ano? Susuko ka na ba? Handa ka na bang tawagin akong Lola? Sige, sa dating lugar tayo magkita. Ikaw pala. Ano, alam mo na pinagbuhatan ko ng kamay si Wenyuhan? Nandito ka magkali. Hiwalay na kami matagal na. Narinig ko kasi na may pustahan kayo sa opisina na kailangan mo makakuha ng mga empleyado. Kaya mo, kung hindi, baka may maisip akong mga tao para sa'yo. Gusto mo lang talagang maglagay ng mga tauhan mo sa kumpanya ni Q, di ba? Tinutulungan na nga kita, tapos maglalagay ka pa ng iba. Sobra na yan. Tinutulungan mo ako? Medyo hindi ko maintindihan. Kuya, medyo kinakapos kami. Sa pera ngayon, kung ayaw mo makagulo, ilabas mo na ang wallet mo. Sasabihin ko na, pambufan. Parehang estilo, pangalawang beses na. Nakakasawa na. Alam mo pala na ako ang nag-utos noon? Umalis kayo dyan. Layas, Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto ng gulo. ano ba? Anong nangyayari? Ang nangyayari, hindi ako ang nag-utos sa mga tumayon. Bakit hindi mo sinabi agad? Gusto mo pang maging bayani? Sagasaan nyo, mga tol. Habulin. Tumigil na ako. Huwag na, nahiwalayan na natin sila. Salamat sa pagtulong kanina. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Kanina, sabi mo tinutulungan mo ako. Anong ibig mong sabihin? Ano ba? Nagkukunwari ka pang hindi alam? Espesyal ang kapalaran ko. Mabilis mawalan ng pera ang malapit sa akin. Pinakasalan ko si Q. Para lang mawalan siya ng pera para sa'yo. Para sa akin mo lang ginawa ang lahat ng to? Pinakasalan mo si Q para sa akin? Mataas ang presyo. Basura, bakal, aalis na ako. Bakal, sira-sirang motorsiklo. Mataas na presyo sa mga depektibo. Basura, tanso, bakal, motor na sira-sira. Boss, tapos na ang trabaho. Salamat, boss. Salamat. Salamat. Ana. Ano ba? Nagkukunwari ka pang hindi alam? Yung kapalaran ko, espesyal. Pag mas malapit sa akin, mas mabilis mawalan ng pera. Si Q ang mortal na kalaban mo. Pinakasalan ko siya. Para mabasura ang yaman niya para sa'yo. Nandito na ba ang mga tao? Nandyan. Ayu, nagluto ako ng tinola. Tikman mo. Lumabas ka. Ayu, Security, pumunta kayo sa opisina ko. huwag, huwag. Aalis na ako. Inumin mo ha yung tinola. Pinatalsik ka ni Boski, di ba? Sabi ko na sa'yo, hindi ka type ni Boski. Ikaw, lalong hindi ka type. Mas pipiliin pa niyang pakasalan yung basurera na probisyana kaysa tingnan ka, di ba? Tama. 10 minuto na lang. Hindi na abot yung babae. Sinong nagsabing hindi ako abot? Wala namang tao. Ang lakas ng loob mong magyabang. Akala ko ba ang galing-galing mo? Natalo ka na, bumalik ka pa. Nagmamadali ka bang maglinis ng kubeta? Si Atlin na ba may topak sa utak? Bakit ba siya laging nakikipag-away kay Mrs.? Totoo, grabe ang pagmamahal ni Boski kay Mrs. Siya, araw-araw, away ng away. Baka ipadala siya ni Boski sa Africa. Tama. Sinong nagsabing natalo ako? Nandito na ang mga tao. Pasok kayo.
Mga kumpar, ito ang Basurero Brigade natin. Pinakamababa ang performance sa lahat. Ayos. Kayong mga to, sumama sa akin sa opisina mamaya. Ang motto natin, gibain ang Key Corporation. Astig yan. Kapag wala nang magagaling na empleyado, babagsak din si Q. Iweyu, anong klaseng tao ang pinasok mo dito? Yung matandang to, mukhang 50 na. Bagay ba yan? Ikaw ba ang ET o ako ang Easy? Yemi. At itong bulag, bagay ba? Bagay na bagay. Para sa akin, okay sila. Xiaoyu, imbestigahan mo ang background nitong limang to. Opo, Matandang babae. Bulag, putol ang braso. Putol ang braso. Iweyu, akala mo ba kung sinong 5 pulubi? Ang kukunin mo sa kalsada, papasa yan? Kahit medyo matanda na sila at ang katawan nila ay may konting depekto, magagaling naman sila. Huwag kang magsinungaling kung mapapasa sila o hindi. Si Boski ang magdedesisyon. Kapag nakita ni Boski ang mga pinasok mo, kahit asawa ka pa niya. Boski, tingnan mo siya. Kung magkapatuloy siya ng ganyan, malulugi talaga ang kumpanya. Ang limang to, tatanggapin ko. Boski, Xiaoyu, sumama ka sa akin sa taas. CJ, sa susunod na magkita tayo, tawagin mo akong Lola. ano? Apo, Yemi. ako ang naghanda ng sabaw ng manok. Saan mo ba hinanap ang mga ito? Huwag mong inumin. Ano ang nangyari? Ginawa ni Wenyuhan ang sabaw ng manok na ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang nilagay niya sa loob? Ma, masarap naman siya. Hindi mo naman siguro ako sinasadya sinisindak. Hindi ako nag-video. Dadalhin kita sa ospital mamaya. Para magpa-check up. Q, may ipapakita ako sa'yo, isang nakakatawang bagay. Espesyal ang kapalaran ko. Ang mga taong mas malapit sa akin. Mas mabilis mabangkrop. Si Q ang mortal na kalaban mo. Pinakasalan ko siya para sirain ang swerte niya para sa'yo. Si Q ang mortal na kalaban mo. Pinakasalan ko siya para sirain ang swerte niya para sa'yo. Ano ang nangyari sa'yo? Sabihin mo, dapat ko bang kadenahin ka at ikulong sa bahay? Para hindi ka na makakatakas. Ano ba ang ibig mong sabihin? Espesyal ang kapalaran ko. Ang mga taong mas malapit sa akin. Mas mabilis mabangkrop. Si Q ang mortal na kalaban mo. Pinakasalan ko siya para sirain ang swerte niya para sa'yo. Q, ako. Bakit? Akala ko, iba ka kay Wenyuhan. Pero pareho pala kayo ng klase. Isang ordinaryong tao lang ako. Bakit mo ako sinasaktan? Ang sakit talaga. Q, Ano ba ang wala sa akin kumpara sa kanya? dahil ang lolo niya ay Fang ang apelyido. Babalikatan ko ang utang na loob kay Lolo Fang sa pag-aalaga sa akin. Puro na lang dahil Fang ang apelyido ng lolo niya. Eh ang lolo ko rin Fang ang apelyido. Si Fang Bufan, saan ang galing ang lolo niya? Patay na ang lolo niya matagal na. Fang ang apelyido ng lolo mo. Wala namang lolo si Fang Bufan. Anong nangyayari sa'yo? Hilo. Parang susuka. Xiaoyu. Gaoyu. Anong nangyari? Tumawag ng ambulansya. Sandali. Pasulugin si Wenyuhan dito. Opo, Halika.
Presidente. Eyu, hinahanap mo ako. Anong nilagay mo sa tinola? Wala naman akong nilagay. Gaoyu, dalhin mo siya sa presinto. Konti lang na aphrodisiac ang nilagay ko. Konti lang na aphrodisiac. Bakit ganyan si Xiaoyu? Ano bang alam ko? Itong chicken mushroom soup ko. Puro di kalidad ang sangkap. Pati ang mga kabut. Wild porcini mushroom ang ginamit ko. Napakasarap. Nagkukunwari lang yan para mapahamak ako. Niluto mo ba ng gusto ang porcini mushroom mo? Hindi ako sigurado. Kapag may nangyari sa asawa ko, wala kang kakatayan sakin. Bantayan mo siya. Opo. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang alis. Saan mo siya dadalhin? Ano ba talagang ginawa mo sa kanya? Tanungin mo yung dati mong syota. Nakain siya ng hilaw na ligaw na kabuting baka. Habang papunta rito, nagsuka siya at naghina. I-prepare agad para sa gastric lavage. Gising ka na. May masakit ba? Okay ka na ba? Bakit may baka na nagsasalita? Iwe-iyo, ako asawa mo ako. Kiyo, bakit ka naging baka? Sinong gumawa nito sa'yo? Naku. Siguradong hindi pa nalinis lahat ng lason. Heto, uminom ka ng maraming tubig para malabas ang natitirang lason. Ano nang nangyari sa akin? Nalason ka sa ligaw na kabuti. Yung sabaw na ginawa ni Wen Yuhan hindi luto. Hilo, masuka-suka, ang sama ng pakiramdam. Tingnan mo kasi, di ka na naman nag-iingat sa kinain mo. Ayan, may malaking palaka na pumasok. Kiyu, may malaking palaka na pumasok. Sinong nagulo sa'yo na pumunta rito? Lumabas ka. Dumalaw ako para kay Yiwiyu. Gaano bang halaga ko sa puso niya? Alam mo naman siguro yon, di ba? Sigurado ka bang paalisin mo ako? Ang pangit ng palakang yun. Palayasin nyo. Sige, aalisin ko siya. Halika. Hindi ako alis. Ayaw mo umalis ha? Weiyu, Gerang baka laban sa palakang pangit. Ayaw talaga mo. Weiyu. Kaya mo yan. Q, kahit na mas marami akong babae kaysa sayo, hindi ko inakalang pati asawa mo, mabibighani sakin. Payo ko, lumayo ka sa asawa ko. Ayoko. Unang bises kong nakilala ang babaeng handang magsakripisyo ng ganito para sa akin. Siyempre, papayuhan ko siyang hiwalayan ka at sumama sa akin. Gusto mo bang mamatay? Q, sa wakas, nahuli ko na. Ang talagang kahinaan mo. Alam kong gusto mong makuha ang development rights sa Baywalk Square. Pero habang nandito ako, wala kayong pag-asa. Ano ngayon? Kung titigil ka sa paghabol kay Iwayo, mag-withdraw ang key corporation sa bidding. Sa huli, kayong Wangs na lang ang may kakayahan sa domestic market. Ang laking biyaya, ibibigay mo pa sakin? Sayang. Mas masaya pa rin para sakin ang babaeng yon. Huwag kang magmalabis. Lolo, Bakit ka nandito sa ospital? may sakit. Wala, Lolo, malakas ako. Lolo pala ni Q ang matandang to? Fang ang apelyido mo. Ano ang tinititigan mo? Ito, boyfriend ko. Pangufan, buti na lang dumating ka. Himatayin ang lolo mo, dalhin mo siya sa ospital. MSY, isang pagkain lang naman ang inaaya ko sa'yo. Hindi kita gagalawin, kailangan bang? Ganyan kalayo ang agwat mo? Nasaan si lolo? Anong lolo? Baka naman nagkamali si Yuyu. Sa pagkakakilanlan sa akin at kay Q, sa bandang huli, ako pala. Ang akala mo si Q, kung hindi ka nagkamali. Baka ikinasal ka sa akin at nasira pa ang kapalaran ko. Gusto ko sana makipag-usap sa'yo. Pero kung malaman ninyo ang totoo, wala na akong mapapala. Kaya, mas mabuting umatras na lang ako. Mas mabuting huminto na ako. Wang Yukian, Sabi ko na nga, Fang Bufan ang pangalan ko. Yung proposal mo dati, tinatanggap ko. At saka,
Yung project sa Paradise Resort. Gusto ko rin yon. Ang lakas ng loob mo, baka mabulunan ka sa kakasubo. Sino bang ayaw na mas maraming pera? Basta pumayag ka. Hindi na ako lalapit pa kay Yuiyu. Sige, payag ako. Ingat ka. Pinalayas ko na siya. Kahit gusto mo pa siya. Hindi ka makakalayo sa akin. Lolo, bakit po kayo nandito? Kahit na medyo may pagkasira ulo, tong babaeng to. Asawa mo naman siya. May sakit siya, bilang lolo niya. Dapat lang nadalawin siya. Lolo, hindi po niyo siya pagagalitan, no? Anong akala mo sa akin? Ganun ba ako magsalita? Naku naman. Yung likod niya, parang si Weiwei ang itsura. Ano, natutulog pa siya? Kaninang umaga pa, antok na antok. Pagkagising, sumasakit daw ang ulo. Lolo, maingay po yung tungkod nyo, baka magising siya. Sige na nga, uwi na ako. Paggising na siya, babalik ako. Tulungan ko na lang po kayong umuwi. Anong tinitigilan mo? Akala ko ba asawa mo lang iniisip mo? Lolo, pareho po kayong importante sa buhay ko, kayo at si Xiaoyu. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan nyo. Na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero sigurado ako. Kilala ko si Xiaoyu, mabait naman siya sa puso. Ang hirap naman to, tong apo kong tahimik lang palagi. Ngayon napahaba ang dila para ipagtanggol ang asawa. Mukhang, magaling na magaling tong asawa mo. Lolo, ganito na lang po pagkalabas nyo sa ospital. Dadalhin ko si Xiaoyu para makasama nyo ng ilang araw. Pagdating ng panahon, makikita nyo hindi siya. Yung masamang babae na iniisip nyo. Ayoko, nakakasuka sa lungsod. Paglabas ko dito, babalik na ako sa baryo ng mga milyonaryo kasama si Weiwei. Si Weiwei na naman. Ilang beses ko na pong sinabi. Manggagaw lang yan. Huwag po kayong lalapit sa kanya. Tumigil ka. Huwag mong siraan si Weiwei. Pinagkakatiwalaan ko si Weiwei mula nung bata pa siya. Mabait yon. Hindi tulad ng asawa mo, ang lalim ng mga plano. Sage, uwi na tayo. Inaantok na ako. Bakit ba? May problema ka ba sa asawa mo? Mukhang ikaw ang may problema kay Weiwei. Lolo, ganito na lang. Susubukan ko pang kilalanin ng mabuti. Yung si Weiwei, ikaw naman, manatili ka muna ng ilang araw kasama si Xiaoyu. Ayos ba yun? Sage, pero hindi ako pupunta sa'yo. Ikaw ang dalhin mo ang asawa mo sa baryo ng mga milyonaryo. Sige, paggaling na siya, dadalhin ko siya sa baryo ng mga milyonaryo. Nawala na naman ang utak ko. Kumpiskado. Buong araw ka na lang naglalaro, gising ka pa hanggang madaling araw. Yuweyu, ilang taon ka na ba? Kakalipat lang ng 18. Dolce, pakicheck naman po ako. May hilo at tagsusuka pa ba? May mga guni-guni ka pa ba? Parang nananaginip ka ng mga hayop o maliliit na tao. MSE, okay ka na. Pwede ka nang. Magpa-discharge ngayon. Salamat, Dolce. Huwag ka nang kakain ng kung ano-ano, ha? Oo nga pala. Nagkaroon ka ba ng naalala nung nagkalason ka? Naalala ko lang, nanalo ako kay Linda tapos. Sumama ako sa'yo sa opisina, uminom ako ng sabaw. Sabi mo, si Wen Yuhan ang gumawa ng sabaw. Madalas ka bang umiinom ng sabaw na gawa niya? Baka naman magbalikan kayo. O wala yun. Saan mo naman nakuha yan? Mukhang wala siyang naalala pagkatapos malason. Buti na lang. Paano kung naalala niya ang totoo? Paano kung hiwalayan niya ako? Wala akong ginawang kahiya-hiya nung nagkalason ako, di ba? Sumuka ka lang at nagtatay, ganun lang. Nasira ang imahe ko. Hindi na ako magpapakagutom. Oh, nga pala. Uwi ka rin sa probinsya. Ikaw masabi mo na. Ganito kasi, inanyayahan tayo ni Lolo na magbakasyon sa probinsya. Saan probinsya ka uwi? Sa amin. Okay lang, ako na ang. Una sa'yo para bisitahin ang lolo mo. Sige, tapusin ko lang ang ilang bagay sa opisina. Sabay na tayo uwi sa probinsya pa kay Lolo. Dixon, dapat kasama ko si lolo pang pauwi sa baryo ng mga milyonaryo. Ngayon, siya na lang ang uwi. Gaoyu, ipatawag ang lahat ng departamento, may meeting. Sage po. Q. Ayu. Hindi pa kita hinahanap, ikaw pa ang nagpakita sa harap ko. Ayu. Huwag mo akong tawaging Ayu. Hindi mo karapat-dapat.
Hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal. Sa puso mo, ako ay nandun, sigurado ako. Lumabas ka. Ayoko maniwala. Anong ginagawa mo? Lumabas ka. Bitawan mo ako. Hindi. Ki, Marami na tayong pinagdaanan. Sinabi mong pakakasalan mo ako. Sinabi mong, gagawin mo akong pinakamagandang nobya. Sinabi mong ibibigay mo sa akin ang lahat ng magaganda. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng yon? Sinabi ko yan. Pero yun ay para sa dati, para sa wenyuhan noon. Ang iyong kasalukuyan, hindi karapat-dapat. Ayusin mo ang mga gamit mo. Bukas, umalis ka na sa kumpanya. Na pala, isuot mo ang damit mo at lumayas ka. Boss, ano ba talagang nangyari sa'yo? ang asawa ko, magbabalikan na sila ng kanyang white moonlight. Naku, ano ba naman yang asawa mo? Kung gusto mo, magpapakilala ako ng iba sa'yo. Asawa mo, medyo guwapo, medyo mayaman, medyo matangkad. Boss, huwag mong sayangin ang sarili para sa isang lalaki. Bumalik na lang tayo sa pagpapakalat-kalat. Magtayo tayo ng recycling station. Palakihin natin, palakasin. Nga, at hindi ba't para lang naman? Wasakin ang corporation ang dahilan natin dito. Tama. Kaya nga ako nandito para sirain siya. Ama, Wakasan ang lalaking gago. Sino ang gusto mong wakasan? Wala naman. May meeting kayo, di ba? Aalis na muna kami. Tigil. Hindi kayo sasali sa meeting. Meeting. Meeting na. Bakit ka nakaupo sa malayo? Dito ka sa tabi ko. Boss Ke. Si Eweyu ang sinasabi kong umupo sa tabi ko. Dahil kumpleto na, magsimula na tayo sa meeting. Mag-ulat muna kayo. Tungkol sa performance ng nakaraang buwan. Natalo sa bidding ang Maple Leaf Valley Resort Project. May nagriyot na mga manggagawa sa Tianhai Bio Hotel Project. Nagkawelga at pansamantalang natigil ang proyekto. Ang Heya Bay Children's Park Project, kasalukuyang nakastop. Sa kabuuan, sa loob lamang ng isang buwan, ang kumpanya ay natala ng pagkalugi. Umabot sa 1.5 milyon. Sino ang may hawala ng mga proyektong ito? Hinihila kaya tayo pababa ng malas sa pera ni Eweyu. Sej, naintindihan ko. Boss, may natanggap lang tayong balita. Sa construction site ng Jinling Mall na ating pinapatayo. Ang mga gawa ng mga Ano? Naging viral na ang balita. Ang opinyon ng publiko ay laban na sa atin. Bakit na agad sa iyan department na ito? Sage. Lately, parang malas talaga ako. Walang project na umaisenso. Ganun din ako. Nabigo lahat ng hawak kong proyekto. Sigurado, may sumpa tayo. Nga, sumpa yata to. Sa tingin ko, dahil yan sa mga pinasok ni Wiu. Sila ang gulo-gulo dito, Boski. Ayoko, tanggalin na natin yung 5 yan. Para rin naman, makatipid ang kumpanya, di ba? Ayos. Magpakita ka muna ng halimbawa. Pumunta ka na sa EC para mag-resign. Bukas, huwag ka nang pumasok. Boski, bakit naman po? Hindi niyo po pwedeng protektahan lang si Wiu at pabayaan ang buhay ng ibang empleyado. Ibang empleyado. Yung mga kamag-anak mo. Huwag kang magkunwari. Alam ng lahat, 80% ng departamento mo. Puro kamag-anak mong tamad at walang silbi. Saan nila hahabulin? Ang 5 dalubhasang to. Kayong mga, Layas na kayo kasama ng mga aditores mo. Na pala, hintayin mo ang supuena. Boski, ano pong ibig sabihin nito? Pinagbenta mo ang lihim ng kumpanya. Para sa malaking pera, akala mo ba walang nakakaalang? Nasa daan na ang mga otoridad. Maghanda ka sa parusa. Gawyo, may lakad ako sa susunod na linggo. Kontakin mo ako kung may problema. Opo. Naku. Hindi kaya alam na niya. Ang tunay kong dahilan kung bakit ako pumasok dito. Kanina, nung nag-uusap kami ni Wenyuhan, nagkukumpisal ka ba sa labas ng pinto? Ako, Huwag kang mag-alala, wala kaming nangyari. Pinatanggal ko na siya. wala akong pakialam kung may nangyari kayo o wala. Tara na, mag-empek tayo. Bukas, pupunta tayo sa baryo ng mga milyonaryo. Baryo ng mga milyonaryo. May problema ba? Wala naman, wala. Doon nakatira ang lolo ni Kiyu. Naku po. Hindi naman siguro dahil tinulungan ko si Lolo Fang. Napahamak ang ibang lolo. At saka, puro kakilala ko ang nakatira doon. Paano ko itatago ang tunay kong pagkatao? Ganito na lang, samahan mo muna ako sa lolo ko ng ilang araw. Tapos pupunta natin ang probinsya. Hindi na kailangan, pareho lang naman kasi. Ano? Wala. Gutom na ako, uwi na tayo at kumain. Sige, Tara. Nalalaman ko na, lahat ng nakatira dito ay mga milyonaryong galing sa buong mundo.
May isang matandang babaeng kin na mahilig mag-invest. Bilyon-bilyon ang inilalabas kapag nagdedesisyon. Mahilig lang siyang makipag-usas sa mga batang babae na mababait. Sige, kung matutulungan mo akong makuha ang investment ni Lola Kin, pakakasalan kita. Dito ka ba nakatira? Bakit ka basta-basta pumapasok? Nandito kami para hanapin si Lola Kin. Araw-araw, libo-libo ang pumupunta rito para maghanap. Sino ka ba? Umalis ka. Ikaw. Tabi. Tabi. Nakaharang ka. Yiwiyu, alam mo ba kung anong lugar ito? Isang basurero ka lang mula probinsya. Anong pakialam mo rito? MSY, bakit ka nandito? Dadalhin ko ang asawa ko para makilala ang pamilya. Bawal ba? Tara. Bakit siya makakapasok, ako hindi? Uwi lang naman siya sa sarili niyang bahay. Bakit hindi siya papasukin? Ikaw. Hello. Pupunta ang apo mo at ang asawa niya. CJ. Anong nangyari? Wala. Sandali lang. Xiao Liu. Halika rito. Papasukin mo na sila. Saich po. Xiao Liu. Close kayo. Nako, nasa sariling teritoryo na ako. Naging kampante tuloy. Kababayan ko. Tara na. Yiwiyu, akala mo makakapasok ka lang sa baryo ng mga milyonaryo, magwawagi ka na. Ako nga, nakapasok kin naman. Akala mo ba kung wala ako, makakapasok kayong dalawa dito? Sige, magyabang ka pa. Pero tandaan mo, ang mga nakatira dito, mga milyonaryo at bilyonaryo ng buong mundo. Kapag nagkamali ka at nagalit sila, si Q hindi ka kayang iligtas. Bakit ka ba nag-aalala sa iba? Dapat pagbutihin mo muna ang sarili mong ugali. Q. Tama na. Kailangan pa nating hanapin si Lola Kin. Bakit nila hinahanap si Lola Kin? Lola Kin, sa wakas nakita rin namin kayo. Ikaw si Wen Yuhan. Lola Kin, kilala ninyo ako. Yiweyu. Anong ginagawa mo dito? Yung hiyas na luhang sirena na ibinigay ko. Siya ang sumira noon. Siya nga, Lola. Lola Kin, huwag po kayong maniwala sa babaeng ito. Nagsisinungaling lang siya. Ako, si Weiwei ang pinalaki ko. Ang lakas ng loob mong siraan siya sa harap ko. Kayang-kaya mo ha, mga tauhan. Aray, aray. Nasaan ang asawa mo? Siya nakikita sila ng kababayan niya. Darating din yon. Humph, sa tingin ko, ayaw lang niyang makita ang matandang tulad ko. Hindi po. Huwag nang magpaliwanag. Oo, ngayon, dadalhin kita sa bahay ni Lola Kin. Kaawan niya ngayon. Yung wiway na yon, siguradong pupunta roon para magdiwang. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na babaeng masunurin at magalang. Hindi tulad ng asawa mo. Walang respeto sa matatanda. Lolo, Lola, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Hindi po kami nanggugulo. Nandito po kami para batiin kayo sa inyong kaawan. Ayaw ko ng pagbati ninyo. Sampalin sila. Sandali. Teka muna. Lola, ako pa rin naman siya ni Lolo Fang. Paano kung masaktan siya? Ano ka ba? Nakita ko na ang apo ni Lolo Fang. Hindi siya yun. Ha? Hindi siya apo ni Lolo Fang. Naku, Hindi ka apo ni Lolo Fang. Bakit ngayon mo lang sinabi? halika rito sandali. Bitawan mo ko. Sinungaling ka. May sila ka ba sa ulo? Hindi kita niloloko. Wala pa? Hindi ka nga apo ni Lolo Fang. Sa totoo lang, anak sa labas ako ng pamilya Fang. Lumaki lang ako sa labas. Kaya, Ano ba? yung proyekto sa Golf Plaza at sa Peach Blossom Resort. Hindi pa sigurado. Hindi pa pwedeng malaman ang totoo. Ano na naman ang problema mo? Sinabi mo, dahil sa akin ka nagpakayari kay Q. Hindi mo kailangan gawin lahat yon. Mahal kita. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo makasama si Q. Sasamahan kita ngayon din, alis tayo rito. Lalayo tayo kay Q. Tapos ka na? Una, hindi kita gusto. Pangalawa, hindi ako napipilitan kasama si Q. At panghuli, parang may tupak ka talaga. Ayoko na sa iyo. Pupunta na ako sa birthday ni Lola King. Yu. Lola Kin. Lolo Fang, Lola Kin. Birthday mo ngayon. Ano ba tong ginagawa mo? Nagpapakilala ka ng gulo. Itong batang to. Walang modo. Ang lakas ng loob mong. Murahin si Weiwei sa harap ko. Alam mo naman, ako ang nagpalaki kay Weiwei. Hindi pwedeng bastusi siya ng kahit na sinong malang kwenta. Hoy Q, tingnan mo ang asawa mo, ang bilis tumakbo. Pero sayang, tulad ng dati, walang respeto sa matatanda. Lolo, sinasabi mo bang asawa ko siya? Kung hindi asawa mo, edi asawa ko ba? Hindi siya asawa ko. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi siya asawa mo, sabi ni Wiwi, na asawa mo raw ang babaeng ito? Si Weiwei na naman. Ano ba talaga ang gusto niya? Hoy, Lolo Fang. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ni hindi mo pa nga kilala ang apo mong babae.
Mukhang yang ugali ni Weiwei na hindi marunong kumilala ng tao. Galing sa'yo yan. Hintay, pahintulutan niyo akong mag-isip. Ano ba talaga ang nangyari? Siya, talagang hindi asawa mo? Talagang hindi. Bitawan mo ako. Lolo, ipakikilala ko po sa inyo si Xiaoyu. Asawa ko po si Xiaoyu. Ito po ang lolo ko. Na, Hindi, lolo. Siya hindi po niya apo. Siyempre, hindi ko siya apo. Kalaban nga ng apo ko yan. Si Q ang tunay kong apo. Hindi, lolo. Siya. Ang apelyido niya ay Fang. yung pangalang yun, binago niya lang. Ang totoo niyang pangalan ay Wang Yuqian. Naku, nagkamali ako ng napangasawa. Lolo, nasaan na po yung sinasabi niyong si Weiwei? Bakit hindi ko siya nakikita? Pero hindi na yun mahalaga. Itong si Weiwei. Baka sa inyo ay maganda ang tingin niyo pero sa akin ay hindi. Sa tingin ko, isa lang siyang. Isa lang siyang mandurugas ng matatanda. Hoy, binata, ano ba ang sinasabi mo? Na, paano mo nasabi yun tungkol kay Weiwei? Xiaoyu, yung sinasabi kong Weiwei. Hindi ka tinutukoy ko. Yag yung Weiwei na yun. Yung mandurugas na Weiwei. Ikaw ang mandrugas. Ikaw ako. Sige na. Sige. Ako na ang mandurugas. Ano ba ang nangyayari sa kanila? Nakalipad ang inihaw na pato. Q o Q. Noon pa, pinakilala na kita kay Wiwi. Ayaw mo. Gusto mo pa maghanap ng sarili mo. Ngayon, tingnan mo. Sayang lang ang hirap mo. Ako. Alam mo na pala, di ba? Ano naman kung alam ko? Yung 2 lupain na ipinangako ko sa'yo noon. Isusuka mo yan lahat. Ayoko nga sa'yo. Tana, umalis na tayo. Sige na, at nalinaw na ang lahat na hindi pagkakaunawaan. Tara, sa amin na tayo kumain. Tara na, kain na. Mali ako. Ano nang mali? Mali ka talaga. Ano na ngayon? Uwi na lang tayong talunan. Ano pa nga? Sa kanila ang lugar na to, di ba? Sandali, sabi mo, kapag nakakuha ako ng investment para sa'yo, pakakasalan mo ako at gagawin mo akong mayamang misis. Sana totoo ang sinabi mo. Ang galing mo namang pumili ng lugar. Agad-agad nakita mo bahay ko. Bahay mo to? Siyempre, sa buong baryo ng mga milyonaryo, may pangalawang ganyan ka. Kalumang bahay. Huwag nang madaldal, ibigay mo ang susi ng pinakamagandang unit. Heto. Buti na ibalik. Kung malaman ni Q, na ibinigay ko ang susi kay Pambufan. Mababaliw iyon sa galit. Pambufan, ano to? Bitawan mo ako. Huwag kang matakot. Gusto ko lang ng konting tulong. May konting problema kasi ang kumpanya ko ngayon. Kailangan ko ng pondo para makapag-ikot. Gusto kong humingi ka ng pera kay Q para sa akin. Magkano ba? Hindi naman kalakihan. Mga 10 bilyon lang. Yung buhay mo. Siguradong ganyan ang halaga, di ba? Kung pera lang, bakit di kayo nagsabi ng maaga? Sa akin na lang kayo humingi, mas mayaman ako kaysa kay Q. Ikaw, isa kang basyero lang. Kung ngala si Q. Hindi ka magkakaroon ng ganitong magandang buhay ngayon. At lahat ng ito, dapat ay akin. Totoo bang mas mayaman ka kaysa kay Q? Si Q, isang lolo lang na mayaman ang meron siya. Ako, marami akong lolo. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Ang mga bag na iyon. Sino niloloko mo? Mga props lang yan na binili mo, di ba? Totoo ang lahat ng ito. Sa baryo na milyonaryo, may ulila na pinalaki ng mayayaman. Sobrang minahal at inalagaan. Ikaw ba yun? Maniwala ka naman sa kanyang kasinungalingan. Kung totoong mayaman siya, bakit siya nagkakalkal ng basura? Dahil espesyal ang aking kapalaran. Bago ako mag-25, hindi ko pwedeng gastahin ang pera ng iba kung di magkakamalas ako. Gagastos ko lang sa babayaran ko ng sangkaan. Pero ito, pwede nyo nang kunin basta pakawalan nyo lang ako. Totoong mayaman siya? Pambufan, ano ang ginagawa mo? Weiyu, simula ng unang kita-kita, nagustuhan na kita. Pakasal ka sa akin, mas mapapabuti ko ang buhay mo kaysa sa kanya, mas mabuti. 1,000 bises, 10,000 bises. Fangbufan, nangako ka na pakakasalan mo ako. Umalis ka. Nababaliw na ba ang dalawang to? Pangako mo sa akin. Pero gusto ko ng singsing na gawa sa damong dog's tail. Kukunin ko na. Fangbufan, Hey Siri, sagutin mo ang tawag. Xiaoyu, nasaan ka na? Q, tulungan mo ko. Fangbufan, sinabi mo pakakasalan mo ko. Hindi mo pwedeng hindi sumunod sa sinabi mo. Ano ba nang meron sa Yueyu na yan? Ika at si Q, pareho kayong pinili siya. Iniwan niyo ko. Kasi mas mayaman siya kaysa sa'yo, gets mo? Gaya ng inisip mo dati, na mas mayaman ako kaysa kay Q. Kaya iniwan mo siya, at pinili ako. Ginawa ko lang ang ginawa mo noon. Pareho lang tayo ng pinili. Tigilan mo nga ko. Fangbufan, lahat tayong gusto siya, no? Papatayin ko na siya ngayon din.
Anong gagawin mo? Yueyu, papatayin kita. Fang Bufan. Huwag mo kong patayin. Huwag kang matakot, huli na silang lahat. Boss Kai. Ako. Balik na lang ako mamaya para mag-ulat. May problema. Yung 3 major projects natin, bigla na lang na basura. Ay naku. Nakalimutan ko to. Lumabas ka muna. Siguro hiwalayan na lang natin. Habang kasama mo ako, patuloy lang ang malas sa pera mo. Mas takot ako sa paghiwalay natin kaysa sa malas na yan. Hiwalay? Huwag kang mangarap. Kung gano'n, tiisin mo lang ng 1 taon. Pagkatapos, magkakaswerte na ako. Magkakayaman na ako. CJ, Boss, yung Jinling Mall na may nahanap na bangkay. Ayon sa mga otoridad, isang bayani pala. Dati natatakot. Ang mga tao pumunta. Ngayon punong-puno na ng tao araw-araw. Sobrang daming tao. Yung mga proyektong nakatigil dati. Kasama na ang Maple Valley Resort, Chanhai Business Hotel, at ang Hayawan Children's Project, ay tuloy-tuloy na ang pag-usad. Sa quarter na ito lang, nakakuha na tayo ng 10. Major na proyekto, lokal at international. maganda. Tapos na ang meeting. Ano? Swerte at yaman na, di ba? Ang galing ng asawa ko. Ikaw ang mas magaling. Yung 5 yun, sa akin mga tamad na tamad. Akala mo ba na palago mo pa sila? Di mo ba alam? Graduate sila ng mga top universities. Madalas silang mag-champion sa international architecture competitions. Mga living legends sa industriya. Nagtataka kami noon. Nawala sila bigla, walang nakakaalam kung nasaan. Yun pala, sumama sa'yo para magkolekta ng basura. Ano? Kaya pala gusto mong ikip sila noon. Ang tanga-tanga mo. Sino ang tinatawag mong tanga? Huwag kang ako. Hiligan. Tatakbo ako. Tatakbo nga. Aray, Anong nangyari? Wala ka bang injury sa paa dati? mamamatay ka sa akin. Ikaw talaga. Sakay ka sa likod. Gutom na ako. Gutom. Uwi na tayo kumain. Tara. Tara na. Uwi na.